Hindi nalalayo ang naging karanasan ng Marikina noon ni Bayani Fernando sa Caloocan City. Mula rin sa napakaruming lungsod dahil sa bakbak na kalsada at nagkalat na basura, isa na sa pinupuri ngayon ang Caloocan City. Panoorin natin ito at matuto sa kanilang recipe for success. Disiplina, malasakit, at pagpapairal ng batas. Ito rin ang mga pinanghawakan ni Mayor Enrico Recom Etcheverry upang masolusyonan ang dinatnan niyang gahiganting problema sa basura ng Caloocan City noon. Mistulang bangungot sa mga residente at negosyante noon ang nagtalaksang basura. Sa gitna ng nakakadismayang bantot sa paligid, sino nga ba naman ang kayang magtiis? Paano uusad ang kabuhayan at buhay mismo kung kabi-kabila ang mga nakasupalpal na samot-saring dumi sa mga basurahan? At palibhas ay gising sa kalinisan at nauunawaan ang kahalagahan nito sa pag-unlad, pag-upo sa City Hall ni Mayor Recom ay pinahakot ang mga basura. Inaraw-araw ang paghakot ng mga ito. Nang pumasok po ang ating mahal na punong lungsod, Atty. Recom Etcheverry bilang mayor sa Caloocan, isa po sa napakabigat na problema niya ay yun pong basura, yung status po ng basura natin dito sa Caloocan, kung saan napakarami po nating problem areas, napakalaki po ng backlog natin pagdating sa basura. So, una po niyang binigyan ng pansin niya. Pero hindi nagkasya si Mayor Recom sa simpleng solusyon na bayaran ang pagkakautang ng City Hall sa mga kontraktor at gawing araw-araw ang paghakot ng mga basura sa lungsod. Isang mas malawak at malalim na programa ang binuo at pinairal ni Mayor Recom upang tuluyan ng matapos ang bangungot sa basura. The first month pa lang po ng kanyang panunungkulan ay nagpatawag na po siya ng isang garbage summit kung saan tinawagan o pinulong ang lahat ng barangay captains ng Caloocan at inalam kung ano yung mga problema, ano yung pinanggagaling ng problema, bakit tayo nagkaroon ng napakalaki o ang volume ng mga basura na nakikita sa kalsada. Pinag-aralan at inanalyze nila Mayor Recom ang ugat at komposisyon ng suliranin ng Caloocan City sa basura. Isa sa nakita nila ay ang maanumalyang gastos ng city government. Lubhang malaki ang ginagastos para lang sa pangongolekta ng basura. Kaya naman, kagyat nilang iniba ang sistema sa pangongolekta ng basura sa lungsod. Disiplina, malasakit at political will nga ang kailangan para matagumpay na mapairal ang bagong sistema sa pangongolekta ng basura. Higit sa lahat, mahalaga ang tulong at unawa ng mga mamamayan. Kaya nagsagawa ng sustained information drive ang pamahalaang lokal. Bukod sa naging efficient ang garbage collection, nabawasan ng malaki kada buwan ang gastos ng lokal na pamahalaan sa pangongolekta ng basura. Bumuo rin ng mga responsable at profesional na opisina o organisasyon ang pamahalaang lungsod para magawa ng tama ang itinatakda ng batas hinggil sa environmental protection and waste management. Pagkatapos po ng pagbibigay namin ng mga permanent collection, permanent day ng collection sa bawat barangay, ay isinunod na po namin yung pagpapatupad po ng RA 9003. Kung saan, una po ay nagkandak po kami ng seminar sa lahat po ng barangay, Solid Waste Management Committee ng bawat barangay para po maintindihan nila kung ano po yung batas at kung paano po ito ipatutupad. Naging mas organisado at efficient ang mga kawaning nagtatrabaho at namamahala sa waste management at mga kaugnay na tungkulin. Nagpagawa at ipinakalat sa buong lungsod ang mga tapunan ng basura. Isang sistema ang ipinatupad para mamonitor ng husto ang sitwasyon ng basura sa buong lungsod at tuloy matiyak na nagtatrabaho ng tama ang lahat, lalo na ang mga truck ng basura.
napakalaki po ang nabawas sapagkat nakalagay po sa RA 9003 o yung Ecological Solid Waste Management Act of 2000, kailangan daw po on the first 5 years po ng batas ay ma-reach po natin yung 25% waste diversion. Sa ngayon po, sa kasulukuyang ginagawa po ng Caloocan ay nasa 26.90% na po ang ating waste diversion sapagkat na yun po ay ang data po nito ay pinanggagalingan po ng mga sinasubmit ng bawat barangay na nanggagaling po sa kanilang mga materials recovery facility. Ito po yung importante po sa batas ng RA 9003 ang pag-establish po ng materials recovery facility o MRF sa bawat barangay. So yung data po ng aming waste diversion ay nanggagaling po sa isinasubmit po ng bawat barangay dito sa lungsod ng Caloocan. Ibinalik din sa mga lansangan ng Caloocan ang mga street sweepers o mga taong nagwawalis sa gilid ng kalsada upang lalo pang mapangalagaan ang kalinisan. Committed ang pamahalaang lungsod ng Caloocan na ipairal ng gusto ang batas sa Solid Waste Management and Materials Recovery Facility o Republic Act 9003. Dito, naisip ni Mayor Recon na mahalaga at malaki ang maitutulong ng bawat barangay. Kaya pinakilos niya ang Liga ng mga Barangay sa lungsod ng Caloocan. Mahigpit na pinaaalalahanan ni Mayor Recom ang lahat ng mga barangay na tungkulin nilang sundin ang isinasaad ng batas sa segregasyon ng basura. Noong pong ipatupad itong RA 9003 dito sa ating lungsod, ay nag-establish na po ng mga MRF sa bawat barangay. Pagkatapos po, lahat po ng technical assistance na kinakailangan nila ay ibinibigay po ng Environmental Sanitation Services sa ilalim po ng aming unit, ang Solid Waste Management Unit, kung saan ang ginagawa namin pong proseso ay nagkakandak din po kami ng seminar sa mga constituent ng bawat barangay. Pagkatapos po ay pumili po muna kami ng mga pilot area kung saan doon po namin ipinatupad yung segregated door-to-door collection. Sa ngayon po ay meron na po kaming 6 na pilot barangay na nagsasegregated door-to-door collection na sa kabuuang 32 barangay sa 188 barangays po sa ngayon. Hiningi rin niya ang ayuda ng mga NGO, people's organization, paaralan, kabataan at iba pang sektor. Nag-house-to-house campaign pa sila para matiyak ang tagumpay. Nagkaroon pa ng mga timpalak para maturuan ng husto ang lahat ng segregasyon, recycling, composting, at maunawaan ng mga residente ang pakinabang nila dito. Hinimok ni Mayor Recom ang kanyang mga nasasakupan na makipagtulungan. Sa ngayon po, isa pa po sa aming mga proyekto, alam po natin na ang Marilao, Maykawayan o Bando River ay idineklara bilang isa sa 30 dirtiest river sa buong mundo. Hindi po lingid sa inyong kaalaman na ang higher part o yung upper part po ng Marilao, Maykawayan o Bando River ay ang Caloocan City. So, nag-start po ito noong 2007 kung saan tinawagan po ang lungsod ng Caloocan na sumanib doon sa tinatawag po na WACMA o Water Quality Management Area kasi diniklara pong Water Quality Management Area ito pong Maykawayan, Marilao o Bando River, kasama rin po yung Sapang Alat River na nasasakupan po ng Caloocan. So magsimula po ng kami ay binigyan ng pansin na kami po pala ay isa sa tributary dito, ay hindi na po nagdalawang isip ang ating mahal na punong lungsod. Agad po siyang nakipag-coordinate sa mayor ng San Jose del Monte, Bulacan para po magkaroon kami ng joint project sa river cleanup. At ito po ay inumpisahan po namin noong po July of 2008 kung saan monthly na po kaming naglilinis ng Sapang Alat River. Alam niyang sa pamamagitan ng pagsasama-sama, makakatuklas at magagawa nila ang mga wastong pamamaraan upang malutas ang anumang problema ng lungsod. Nakita natin paano nagtulungan ang mga namumuno at mga mamamayan ng Caloocan City para maresolba ang kanilang problema sa basura. Patunay lamang na kung may kooperasyon, walang imposible. Babalik po ang usapang politika, wag po kayo alis.